Okay, enough. Wala naman ako mapapala kahit anong isipin ko. Magtatrabaho na lang ako at uunahin ko ang sarili ko. Sakto, ang tapos ng trabaho ko dahil alas 5 na. Sa Venice ay hindi pa rin tapos. Nagpapaalam na rin ako sa kanila dahil may usapan kami ni Adam. Naku, sana pala'y nakuha ko man lang ang cellphone number niya para matanong ko kung nasaan na ba siya. Naghihintay na ako ng elevator. Naghahaming pa nga ako ng kung anumang kanta na maisip ko. Nang bumukas ang elevator ay nakangiti akong pumasok dito. Masaya lang ako na makitang muli ang dating kaibigan ko. Maglalakad na sana ako sa loob na may isang tao akong nakasabay. Shit naman no. Nakatingin siya sa akin at kagaya ng ekspresyon ng mga mata niya sa akin nitong nakaraan ay madidilim ito at malamig. Napalunok ako at magalang siyang binati. Sumakay na ako sa elevator. Nasa medyo gilid ako malapit sa button ng elevator dahil ayoko lumapit sa kanya na nakasandal sa dulo ng elevator na ito. An awkward silence envelopes us. Hinihiling ko nga na sana ay mas bumilis ang pagbaba ng elevator pero dahil malas ako ngayon ay hindi iyon nangyari. Bawat floor ata ay tinitigilan ng elevator na ito at unti-unti na rin dumarami ang mga tao sa loob. Ako naman ay napunta sa likod sa tabi ni Bricks dahil sa pagdami ng nakasakay. How did I end up here? Dromit. Pinipilit kong huwag ilapit ang aking braso sa kanya. Malay mo ay ayaw niyang magkadikit kaming dalawa. Ako na mag-a-adjust para hindi siya mairita sa akin. Halos git-gitin ko na nga yung isang katabi ko sa kabilang bahagi para lang hindi ako mapalapit kay Bricks. May ilan na hindi naman sa ground floor ang baba kaya lumuwag din kami kahit papaano. Maya-maya pa'y umalog na lang bigla at nagpatay buhay ang ilaw ng elevator. Bahagi ako napasigaw at napatalon sa gulat. Hindi ko naman kasi inaasahan na mangyayari iyon. Nadali pa ako ng katabi ko dahil sa nangyari kaya't napaatras ako at napasandal kay Bricks. Nanlaki ang aking mata sa gulat at agad na lumayo sa kanya. Sorry sir. Baka mamaya itarayan na naman niya ako dahil sa pagkakatanggi ko sa kanya. Tumingin lang siya sa akin sandali pero agad din nag-iwas at hindi nagsalita. Kinagat ko ang labi ko at nag-iwas na lang din. Edi huwag niyo akong pansinin. Wala akong pake. Nagmamadali akong lumabas ng elevator at maglalakad na sana papalabas ng building nang mapadaan ako sa may waiting area at may tumawag sa aking pangalan. Diana! Tumigil ako sa paglalakad at lumingon sa kanya. Nakita ko si Adam na kumakaway sa akin. Ngumiti ako sa kanya at kumuway rin bago lapitan ang kinaroroonan niya. I forgot to get your number earlier, kaya hinintay na lang kita. Anya. Nakakaya naman sa kanya kung sakali man na hinintay niya ako dito. Mabuti na lang din talaga at natapos ko agad ang trabaho ko. Napatingin siya sa may likuran ko kaya't sinundan ko kung sinong tinitingnan niya. It's Bricks. Hi Bricks, hiramin ko na muna ang empleyado mo Pabirong sabi ni Adam sa kanya. Matipid na tumango lamang si Bricks bago naglakad papaalis. Ni hindi nga man lang niya ako tiningnan. Nagkwentuhan lang kami ni Adam tungkol sa iba't ibang bagay dahil na rin sa sobrang tagal na talaga naming hindi nagkikita at nakakapag-usap. Inihatid niya ako sa apartment ko. Pakiramdam ko nga ay maglilinis na lang ako ng katawan pagkarating ko sa apartment at matutulog. Malalim na rin kasi ang gabi. Ingat ka, sabi ko sa kanya. Kinawayan ko siya at pinanood lang na umalis ang kanyang kotse. Nang makaalis na iyon ay pumasok na rin ako sa loob at kagaya ng plano ko kanina ay naglinis lang ako ng katawan. Nagbihis at nakatulog din agad. Mukhang mababawi ko ang kakulangan ko ng tulog ng ilang araw dahil sa mga naging problema ko. Naging abala ko noong linggong iyon dahil sobrang dami kong shipment. Nang magpapapirma na ako ay ginawa ko ang sinabi ni Becca at iniiwan lang sa kanya ang mga sad na kailangan kong papirmahan. Halos hindi ako makakain ng lunch dahil sa sobrang dami kong ginagawa. Lahat kasi ng berthing na vessel ng shipments ko ay biglang nag-discharge kagabi, kaya ang dami kong ginagawa ngayon. Akala ko ay makakapagpababa pa ako o sa isang araw. Girl, kumain ka muna na lunch. Anong oras na Malilipasan ka ng gutom niyan. Paalala sa akin ni Chad ng alas 2 na hindi pa ako kumakain. Tumango ako sa kanila at nagpasya na bumili na lang ng kahit na anong makakain sa cafeteria ng opisina. Kapag may tumawag sa akin sa telepono, ipasagot naman sabi ko sa kanila. Tumango sila sa akin kaya umalis na ako roon. Naibigay ko naman na ang lahat ng dokumento sa mga processor. Sila na muna ang bahalang mag-asikaso noon. Ayoko na muna mag-ayos ng dokumento. Baka mamaya ay may mangyari na naman. Dahil anong oras na rin ay walang masyadong tao sa cafeteria. Bumili ako ng makakain at naupo sa isang upuan doon. Hindi ko kaagad nakain ang binili ko dahil kinakailangan ko pa munang hilutin ang aking sentido. Sumasakit kasi ang ulo ko. Nararamdaman ko rin ang pagbigat ng aking mga mata.
Parang nangihina ako. Hindi kaya dahil sa gutom? Huminga ako ng malalim at kumain na. Baka bumalik din naman ako sa dating lakas kapag nakakain na ako. Panay pa rin ang paghilot ko sa aking sentido kahit noong pabalik na ako ng opisina. Bumalik ako sa pagkakaupo ko sa aking upuan at sumandal bago ipikit muna ang mga mata. Baka kailangan ko lang ng pahinga. Muli ako nagmulat ng aking mga mata nang maramdaman ko ang lamig. Mabuti na lang at laga akong may dalang blazer dito sa opisina. Hindi ba kayo nilalamig? Tanong ko sa mga kasama ko. Napatingin sila sa akin bago umiling. Hindi naman. Bakit nilalamig ka? Tanong ni Venice na ikinatango ko naman. Inisip ko na lang na sadyang lamigi naman kasi talaga ako. Napansin ko na makulimlim ang kaulapan. Mukhang uulan pa mamaya. Sana'y hindi ako abutan ng ulan. Ang hirap ko yung sumakay kapag ganoon. Nung gumaan ang trabaho ko ng hapon na iyon ay naisipan ko munang umidlip. Sinabihan ko na lang sina Chad na gisingin ako kapag kinailangan ako. Diana, may tumapik sa akin likod kaya't nagising ako. Nagtaas ako ng tingin sa kanya at nakita ko si Venice. Alas 5 na, hindi ka pa ba uuwi? Nalaki ang aking mga mata sa sinabi niya at napagtantong tama siya. Nang tumingin ako sa orasan, napabuntong hininga ako at tumayo na rin. Napatigil lang ako sa pag-ayos ng aking gamit nang mapansing sobrang dilim na ng kalangitan. Pupunta kami ng SM Makati. Sasama ka ba? Tanong sa akin ni Chad habang naghihintay ng elevator. Umiling ako. Masama ang aking pakiramdam at sa tingin ko ipapahinga ko na lang muna ito ngayon. Hindi na. Inaantok na ako eh. Nagpanggap ako natatawa sa sinabi ko kahit wala namang nakakatawa roon. Naghiwalay na kami ng daraanan dahil papunta pa nga sila sa SM Makati. Nakarinig ako ng pagkulog kaya't nagulat pa ako habang naglalakad. Napatigil ako at napahawak sa akin dibdib. Nakakagulat naman yun. Maraming tao na ang naririto sa sakayan kaya naramdaman kong mamaya pa ako makakasakay ng bus. Depende na lang kung makikipagsiksikan ako hanggang Bandiya. Napabuntong hininga ako. Mukhang kahit makipagsiksikan ako hindi pa rin ako makakasakay dahil halos umawas na talaga ang mga bus. Ang mga jeep naman na dumaraan ay ganoon din. May mga nakabitin na nga akong nakikita. Naupo na lang muna ako habang naghihintay. Pauhupain ko muna ang mga tao. Wala na akong lakas na makipagsiksikan para lang makasakay. Tumayo rin agad ako sa pagkakaupo para pumasok sa isang convenience store. Bibili muna ako ng tubig dahil pakiramdam ko'y nanunuyo na ang lalamunan ko sa sama ng pakiramdam ko. Dahil siguro sa pagod kaya ako ganito. Halos hindi na kasi ako magkanda mayo kanina sa sobrang dami kong ginawa. Bukas naman ay wala na masyado. Mag-o-update na lang ako ng mga files ng mga nai-release na sa customs. Umiinom ako ng tubig habang pabalik sa hintayin ng bus nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad akong tumakbo para makasilong. Hindi na nga ako nakaabot sa sakay ng bus dahil sa lakas ng ulan. Naambunan pa ako. Baka lalo lamang ako magkasakit nito. Hinahanap ko yung payong ko sa bag ngunit hindi ko makita. Ramdam ko ang init ng aking paghinga at ang pagkapos nito. Napayakap ako sa aking sarili ng bigo kong makita ang payong ko. Pinagmamasdan ng medyo malayong sakayan ng bus. May ilang bus na tumitigil doon ngunit hindi ako makatakbo dahil sa lakas ng ulan at hangin. Bukod pa roon ay wala na ako masyadong lakas upang tumakbo ng mabilis papunta roon. Nasa tapat ako na isang mamahaling restaurant kaya minsan ay gumigilid ako kapag may dumadaan sa kinatatayuan ko. My vision is getting blurry and my breath is hitching. Pakiramdam ko ay hindi tatagal at tuluyan na ako matutumba. Mainit ang katawan ko. Nararamdaman ko na iyon dahil sa lamig ng panahon. Domet, magkakasakit na nga ata ako. Kanina ko paramdam ang bigat at pagsama ng aking pakiramdam ngunit inisip ko lang na baka dahil lamang sa sakit ng ulo ko. Hindi ko naman inakala na magtutuloy na pala sa sakit at lagnat. Nanginginig ang aking labi dahil sa malamig na panahon habang yakap-yakap ko pa rin ang sarili. Tinangka kong humakbang ngunit sa isang hakbang lamang na iyon ay umikot ang paningin ko. Sunubukan ko pang i-maintain ang balanse ng katawan ko ngunit dala na rin ang panghihina at pag-ikot ng aking paningin ay natumba na ako. Maya-maya lang ay nawalan na rin ako ng malay at nilamon ng dilim ang aking paningin. Nagising ako sa aking pagkakatulog at sinalubong ako ng isang madilim na kapaligiran. Mabigat ang aking mga mata at masama pa rin ang pakiramdam ko. May kumot na nakabalot sa aking katawan ngunit ramdam ko pa rin ang lamig kahit na makapal na iyong kumot. Nasaan ako? Hindi ko matandaan na nasa isang kwarto ko nang mawalan ako ng malay. Sinubukan kong tumayo mula sa pagkakahiga ko upang malaman ko kung nasaan lugar ako. Hindi kaya may dumukot sa akin nang mawalan ako ng malay?
May dim light sa gilid ng kama kaya hindi naman ganoong kadilim ang paligid. Kumunot ang noo ko nang mapagtanto kong pamilyar ang kinaroroonan ko. Bukod pa roon ay sapat na ang bango ng buong silid para matukoy ko kaagad kung sinong nagmamay-ari ng kwarto na ito. "You're awake. How are you feeling?" Nagtayuan ang bawat balahibo ko sa katawan nang marinig ko ang boses na iyon. Nagdadalawang isip pa ako kung titingin ba ako sa kanya o hindi. Pero ginawa ko pa rin. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang mapupungay at nag-aalala niyang mga matang nakatingin sa akin. Napaawang ang aking labi nang makita ko si Bricks sa may pintuan ng kwartong kinaroroonan ko. Oo, nasa kwarto ako ni Bricks sa kondo niya. Hindi ako maaari magkamali. Kung bakit ako naririto at kung paano ako napunta dito ay hindi ko alam. Hindi ko nakapagsalita, ni hindi ko nga nasagot yung katanungan niya sa akin. Parang may biglang bumara sa lalamunan ko nang makita ko siya. Halo-halo ang nararamdaman ko sa sitwasyong ito. Hindi ko nga alam kung may iyak ba ako, masasaktan o matutuwa sa kinilalagyan ko ngayon. Kumilos ako. Tinatangka ko lang namang tumayo. Hindi ako pwedeng manatili sa kama niya. Hindi nga ako dapat naririto. Napansin ni Bricks ang binabala ko kaya agad niya akong nilapitan. Hinawakan niya ako na siyang ikinatigil at ikinagulat ko. "Hey, stay on the bed. You're not fully recovered." Hindi ko man lang nagawang hindian ang kanyang sinabi. Dahan-dahan niya akong iniupo sa kanyang kama. Hindi pa rin ako makapagsalita dahil sa nangyayari. Nalilito ako. Why suddenly he's being nice to me when kept on ignoring me this past few days? Isa pa, bakit ako naririto? Dinala niya ba ako dito? Bakit po ako nandito? Nautal pa ako dahil nanginginig pa rin ang buong katawan ko sa lamig. Napansin niya iyon kaya't agad niyang ipinatong sa balikat ko yung kumot. Napansin ko rin na bago na ang suot kong damit. Suot ko ang isa sa mga t-shirt niya at isang sweatpants ko. Naalala ko may ilang gamit pa nga pala akong naiwan dito. "I saw you earlier, passing out. Nang malapitan kita, napansin ko na nilalagnat ka kaya dinala kita dito. Napatingnan na rin kita sa doktor. It's over fatigue and stress." Pagpapaliwanag niya. There goes the answer to my question. Nag-abala ka pa, sir? Sana ay... Hindi ko nalang ituloy ang aking sasabihin. Pangit naman ko sasabihin ko na sana hinayaan niya na lang ako doon. Uuwi na po ako, sir. Baka nakakaabala na naman ako sa inyo. Tumayo ako. Pinipilit ang sariling huwag matumba at huwag tumingin sa direksyon niya. This is confusing. Ayokong malinlang na naman ang nararamdaman ko dahil lamang sa mga maliliit na bagay na ginagawa niya para sa akin. Siguro nagmamalasakit lang siya at naaawa sa akin nang makita niya akong walang malay kanina. Malakas ang ulan. Just stay here and rest, Diana. Hindi ka pa magaling. I will just heat it up so you can eat. You need to eat and drink your medicine. Pinaupo niya akong muli. Gusto ko mang manatili dito at makasama siya pero alam ko na hindi ko pwedeng gustuhin o pangarapin pa iyon. Ayaw na niya sa akin, hindi ba? Kaya hindi na niya kailangan gagawin ng mga ito. Isa pa, hindi ba at may pinakilala na sa kanya ang pamilya niya? Yung babaeng nakita namin kahapon? Huwag na kayo mag-abala, sir. Kaya ko na po sa sarili ko. Huwag lang matigas ang ulo. Stay here and wait for me. Hindi kita hayaang bumalik sa apartment mo. Wala kang kasama doon. Sino mag-aalaga sa'yo? Napati ko mga kambibig sa sinabi niya. Para akong bata na pinagagalitan ng kanyang magulang. Wala na ako nagawa at muling naupo sa kanyang kama. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng kwarto niya. Halos makatulog na naman ako habang nakaupo sa kama niya at naghihintay sa kanya. Sobrang sakit pa rin kasi ng ulo ko. Gusto ko sabihin sa kanya kanina na hindi ko naman kailangan ng mag-aalaga sa akin. Sa tuwing nagkakasakit naman ako noon matapos mamatay ng pamilya ko, ay natuto na akong alagaan ng sarili ko. Wala naman kasi iba mag-aalaga para sa akin. Napatingin ako sa pinto ng kwarto niya nang pumasok siyang muli. May dala na siyang tray at may umuusok dito. Yun na siguro yung niluto niya. Iniisip ko pa lamang kung paano ko yun kukunin sa kanya. Nang matulala ako dahil napansin ko na inilagay niya lamang iyon sa tray sa isang lamesa at kinuha ang mangkok at kutsara bago maglakad papalapit sa akin. Even in these dim surroundings, I can still see that he's wearing a light blue shirt. The sleeves of his shirt are folded up to his elbow. 3 buttons of his shirt are unbuttoned. Naupo si Bricks sa akin tabi at nagsalok gamit yung kutsara. Hinipan niya rin iyon upang kahit papano hindi masyadong mainit kapag isinubo na sa bibig ko. Napalunok ako habang pinagmamastan siyang gawin iyon. Itinapat niya sa akin ang kutsara at hinihintay lamang akong isubo iyon. Napalunok ako at inilapit ang aking bibig sa kutsara.
Halata namang nasiyahan si Briggs nang makita niya akong kumakain. Ako na lang. Sinubukan kong agawin sa kanya yung kutsara at mangkok ngunit agad niya yung inilayo sa akin. Napatingin ako sa kanya at napansin ko ang nakakunot niyang noo sa akin. Kinagat ko ang labi ko at nag-iwas na ng tingin. Let me feed you. Your hands are shaking. Hindi mo mahahawakan na maayos ito. Hindi na rin naman ako umangal pa. Alam ko naman na hindi niya ako hayaang gawin ang mga bagay-bagay lalo na't may sakit ako. Hindi pa man ako nangangalahati, umayaw na ako sa pagkain. Hindi dahil sa hindi masarap iyon. Sadyang wala lang akong ganang kumain. Pumuntong hininga sa Briggs at tumayo para ilagay ulit sa tray yung mangkok at kutsara. Kinuha niya ang baso ng tubig at iniabot sa akin. Kinuha ko naman iyon at nainom. May ilang gamot siyang ibinigay sa akin na ininom ko dahil yun naman daw ay reseta ng doktor. Nakaupo lang muna ako sa gilid ng kama dahil kakakain ko lang nang maramdaman kong masusuka ako. Walang pasabi akong tumayo at agad na tumakbo papunta sa banyo niya at tinayaan na ilabas ng bibig ko ang mga hindi nagustuhan ng aking tiyan. Nagmumug ako pagkatapos kong sumuka. Sa Briggs naman ay hinihintay ako sa may pintuan ng banyo niya. Napansin ko na nandito pa yung toothbrush na ginagamit ko kapag dito ako natutulog sa kanya. Kinuha ko iyon at agad na nag-toothbrush. Sa salamin ng kanyang banyo ay nakikita ko ang refleksyon ni Briggs. Nakatitig lang siya sa akin. Nakaramdam ako ng panlalamig ng aking batok na para bang may umiihip ng hangin dito. Naging sanhi iyon upang tumaas ang aking balahibo. Nang matapos ako inalalayan ako ni Briggs, tinanong niya kung ano daw bang nararamdaman ko at sinabi ko lang naman sa kanya na okay lang ako. Hindi na nga dapat siya nag-aabala sa akin. Muli niya akong pinahiga sa kama niya. Binalot ko ang sarili ng kumot at inayos naman iyon ni Briggs. Lumabas na siyang muli, dala-dala yung tray. Hindi rin naman nagtagal ay muli akong hinila ng antok. Naalimpungatan akong muli at base sa kapaligiran ay hindi pa rin naman umaga. Hinawakan ko ang leg ko nang mapagtantong bumaba na ata ang aking temperatura. Hahawakan ko rin sana ang aking noo nang mapagtanto ko na may nakapagkit doon. Kinuha ko kung ano yung nakapako at nakita ko ang isang cooling pouch. Ipinikit ko sandaling aking mga mata at iminulat din. Nasaan na kaya si Briggs? Saan kaya siya natulog? Siguro sa labas o hindi kaya sa kabilang kwarto. Bakit kasi dito niya ako dinala? Pwede namang sa kabilang silid na lang ako kagaya nung laging ginagawa ko noon. Bumalik ako sa kabilang bahagi ng kama at halos mawala na ang natitirang antok ko sa katawan nang makita kong may natutulog pala sa tabi ko. Tinitigan kong mabutang natutulog na mukha ni Briggs. His eyebrows are slightly frowning. I quietly laugh. Ano kaya napapanaginipan ng lalaking ito at nakakunot hanggang pagtulog ang kanyang noo? Ngumiti ako habang tinititigan siya. Ngayon ko lang natingnan at natitigang muli ang kanyang muka. Dito kasi nakaraan ay todong iwas niya sa akin at dahil na rin sa mga sinabi niya ay hindi ko na rin tinangkapang muling tingnan siya. Suddenly, a strong urge to touch his face built inside me. Gustong-gusto kong hawakan ang mukha niya habang natutulog ito. Ngunit natatakot ako na baka magising ko siya sa gusto kong gawin. I breathed deeply, gathering all the courage I have just to touch his face. I keep on gulping while my hand is trying to reach him just a few inches away. Napatigil sa ere ang aking kamay nang hawakan niya ang palapulusuhan ko. Nagulat ako nang mapagtantong gising na pala si Briggs. Shit. Marahan niya iminulat ang kanyang mga mata. His gunmetal blue eyes looked directly at me with an intense and burning expression. What do you think you're doing? Tumaas ang isang kilay niya. His eyes not leaving mine. Napalunok ako. Nagbubuhol-buhol ang mga salita sa aking utak. Hindi ako makabuo ng kahit na anong pangungusap. Masyado akong kinakabahan ng mga oras na iyon. Hindi lang kaba ang nararamdaman ko kung hindi pati hiya. Nakakahiya na kailangan niya ako mahuli habang sinusubukan kong hawakan ang akala kong natutulog niyang mukha. Kinagat ko ang aking labi. Halos magsugat iyon dahil sa madiin kong pagkakakagat dito. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya at tinangkang bawi ng aking kamay na kasalukuyang hawak niya ngunit hindi ako nagtagumpay. Kaysa luwagan ng pagkakahawak dito ay lalo niyang hinigpitan. I'm asking you, what are you trying to do? Tumataas muli ang kanyang kilay habang tinatanong iyon. Hindi ko alam kung nagiging sarkastiko na naman ba siya o ano. Hindi ko malaman. Masyado akong kinakabahan. Hindi ko masagot. Ano sasabihin ko? Gusto kong hawakan ang mukha niya dahil namimiss ko? Ayoko nga. Hindi kami bati. Nasasaktan ako, sir.
pagkukunwari ko. Kahit naman kasi na mahigpit ang pagkakahawak niya rito ay hindi iyon masakit. Gusto ko lang na pakawalan niya ang kamay ko ngayon. Hindi niya niluwagan ang pagkakahawak sa akin bagkus ay marahan niya iyong hinila papalapit sa kanya. Malapit sa kanyang dibdib. Akala ko ay nadapo ang kamay ko sa dibdib niya ngunit hindi. Sayang. You're not going to answer. Uwi na ako, sir. O kaya sa labas na lang ako para makatulog na kayo na maayos dito sa kwarto mo. Nginitian ko siya, tinangkan tumayo ngunit dahil hawak niya pa rin ang kamay ko, ay agaran niya akong hinigit. Parang umikot ang paningin ko sa ginawa niya. Hindi niya ba alam na may sakit ako? Bakit niya ako ginaganito? I think you're feeling well now to disobey me, Vienna. Hindi ko tumingin sa kanya kahit na narinig ko na ang muli niyang pagsasalita. Mas gugustuhin kong tumingin na lang sa ibang direksyon kaysa sa mukha niya. Hindi, sir. Sa tingin ko lang ay kailangan niyo magpahinga at hindi niyo yun magagawa kung nandito ako. Ipinaulit-ulit ko sa aking isipan ang mga masasakit na salitang sinabi niya sa akin noon upang mawala itong kiliti sa tiyan ko ngayon. Hindi pwede. Hindi ako pwede magpatalo sa pagiging marupok ko. Dahil ang magandang pakikitungo niya sa akin ngayon ay hindi ibig sabihin na ganito ulit sa ibang araw. Mas maganda ng dumistansya pa rin ako kaysa naman umiyak na naman ako dahil sa kanya. And why would you think like that, huh? Naramdaman ko mainit niyang paghinga sa aking kamay, kaya kahit ayoko mang tumingin sa direksyon niya, tumingin pa rin ako. Hindi ko nakapagsalitang muli. Gusto ko magpalamon sa lupa o gusto ko nalang dalawin muli ako ng antok ko. Hindi ba't may sakit ako? Pwede bang sumakit na lang ulit ang ulo ko para naman bumalik na lang ako sa pagkakatulog? Natahimik kaming dalawa at sa bawat paghinga niya humahaplos iyon sa likod ng aking kamay. Kinikilabutan ako sa tuwing nararamdaman ko ang paghinga niya subalit wala naman ako magawa upang mabawi mula sa kanya ang kamay ko. Halos ibaon ko sa una ng aking mukha para lang maiwasan ang paninitig niya sa akin. Ayoko na. Bakit ba nasa ganitong sitwasyon ako ngayon? Does your feelings remain the same? Dahil sa sinabi niyang iyon ay napasilip ako sa kanya. My left eyes met his. Halos ibaon ko ulit ang mukha ko sa unan dahil sa ekspresyon ng mga mata niyang iyon. Nakakalunod, nakakadala. Ngunit kailangan kong pigilan dahil alam ko na maaari ngayon lang ito at sa susunod na araw ay itatrato na naman niya akong parang hindi niya ako kilala at nakikita. Maayos na po ang pakiramdam ko, sir. Hindi ko alam kung yun ang tinutukoy niya pero wala naman siyang ibang tutukoy na nararamdaman ko kung hindi ang sakit ko. Hindi ba? I can see that, but that's not what I meant. Napansin ko matipid na ngiti sa kanyang labi. Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. Ano palang tinutukoy niya? Muli siyang tumingin sa akin na siya nagbigay kilabot sa aking katawan. Why does he need to look at me like he's seducing me? Hindi niya ba alam na konti na lang ay sasali na ako sa organisasyon ng mga marurupok dahil sa pambabaliw na ginagawa niya sa akin ngayon? I mean, your feelings for me. Do you still like me? Halos maubo ko kahit hindi naman ako inuubo dahil sa narinig kong iyon. Nanlalaka ang mga mata ko nakatingin sa kanya. Bakit niya naman itinatanong? Para mapaasa na naman niya ako? Naku, hindi na, no? Hindi ako sumagot. Hindi ko naman obligasyong sagutin ang lahat ng itatanong niya. Bahala siyang mag-isip. Pakiramdam ko kasi kapag nagsinungaling ako at sinabing hindi na, ay hindi niya rin naman ako paniniwalaan dahil alam niya kapag nagsisinungaling ako. Ibinaon ko muli ang aking mukha sa unan. Magkukunwari na lang akong tulog. Siguro naman dahil sa pagpapanggap ko ay makakatulog din ako. Pero lang yung nararamdaman kong ito at ang mga demonyo ko sa katawan, hindi man lang makasama. Parang nagpa-party na naman ng mga paru-paro sa aking tiyan. Hindi ako natutuwa. Do you still like me, Vienna? Pag-uulit niya sa kanyang katanungan dahil sa hindi ko pagsagot. Hindi pa rin naman ako sumagot. Ayoko sumagot. Hindi ko kayang sumagot. Natatakot ako na baka maling salita lamang lumabas sa bibig ko at maging dahilan lang iyon para mas masaktan ako ngayon. Napatingin ako sa kanya nang maramdaman ko ang mababaw niyang paghalik sa aking kamay. Paulit-ulit niya yung ginagawa. Para namang lalong nagtatatalo ng mga paru-paro sa aking tiyan dahil sa ginagawa niya. Baby, please. Answer me. I'm going crazy. I want to hear the answer. It's just a yes or no question. Sabi niya sa napapaos na boses. Halos maglaway ako sa kung paano niya iyon sinabi. Diyos ko, Bricks. Alam mo bang ginagawa mo sa akin? Mukhang yung lagnat ko ay tuluyan na rin akong iiwan. Ibang init ng katawan ang nararamdaman ko. Siguro kung nakatayo ko, ay nanginig at nanghina na ang tuhod ko sa sinabi niya.
Yes or no question nga pero mas mahirap pa yun sa situational question sa exam namin noong college. Why do you need to know? Halos ibulong ko iyon. May parte sa akin na nananalangin na sana hindi niya narinig. Because I want to know. Baby, please. Parang nagpapaawa ang kanyang mga mata. Gusto kong tumakbo at magtatalon sa labas tapos ay babalik na lang ulit dito kapag wala nang nagwawala sa tiyan ko. Hindi. Sagot ko. Nagiwas ako ng tingin sa kanya. Hindi pa rin nawawala ang nararamdaman ko para sa'yo. Buisit. Masaya ka na? Pwede mo na ulit akong paglaruan. Para man ako nagbibiro sa sinabi ko, nararamdaman mo rito ang tabang sa bawat salita ko. Nakita ko ang pagkatulala ni Briggs sa akin dahil sa sinabi ko. No, what? Pagkatapos niyang marinig na marupok ako, hindi siya magsasalita. Nakakahiya. Wala man lang ka-reaction. Napatakip si Briggs sa kanyang mata at nagsimulang tumawa. Nainis ako sa pagtawa niya. Ano nakakatawa? Pinagtatawanan niya ba ang sinabi ko? Dahil, maras kong binawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya at tinalikuran niya siya. Walang kwenta. Paaminin niya ako ng ganoon para lamang pagtawanan. Langiya naman. Hey! Tumigil siya sa pagtawa. Hinawakan niya aking balikat para iharap ako sa kanya ngunit hindi ako humarap. Naiinis ako sa kanya. He asked me if I still like him and for what? Hey, I'm sorry. I didn't mean to laugh. Hindi naman ikaw ang pinagtatawanan ko. Come on. Hindi ko pa rin siya tiningnan. Nagngingit-ngit ako sa galit sa kanya. Huwag niya akong kausapin at baka masampal ko siya. Look at me and hear me out, please. Nagpadala ko sa panghihila niya ngunit hindi ko siya tiningnan. Pikon pa rin ako sa kanya. Umamin ka sa nararamdaman mo tapos pagtatawanan ka? Pag hindi ba naman siya tanga? Hinuli niya aking mga mata at nang mahuli niya iyon ay agad siyang umiti. Inilapit niya ang mukha niya sa akin at marahan akong hinalikan sa labi na siyang ikinagulat ko. Sinusundan na ngayon ang mga mata ko si Briggs. Naghihintay ng dahilan bakit niya ako hinalikan. Inapres niya ang aking pisngi at muling umiti sa akin. Parang tumalo naman ang puso ko sa pangiti niyang iyon. Tomet, sinong marupok? Ako? I love you. Nakaawang ang aking labi habang tulala lamang sa kanya. Natawa siya sa akin naging reaksyon. Wait, what? Narinig ko ba siya ng tama o hindi? Ano daw? Teka, hindi na pa-function ang tamang utak ko. What? Wala sa sarili kong tanong sa kanya. Hinawakan niya aking baba habang marahang pinasasadahan ng kanyang hilalaki ang aking labi na nakaawang pa rin hanggang ngayon. Lumapit siya sa akin at pinagdikit ang ilong naming dalawa. I love you, baby. Para kong hiningal sa kanyang sinabi. Hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ba? May parte sa akin ayaw maniwala dahil hindi naman kapanipaniwala iyon. Sinabi niya ba talagang mahal niya ako? And I'm sorry if I tried to ignore you. When I realized my feelings, I was so scared. Scared that it will only put you in danger. Marahan niyang muling hinimas ang aking pisngi na nagpatindi lamang upang lalo ko makaramdam ng paru-paro sa akin, tiyan. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Dapat ba akong umiyak? O dapat maging masaya? I don't know. I am so confused. But after seeing you with Adam, I cannot hold it back any longer. I am so damn jealous that I almost destroy someone's face. Napatawa ko na makita ko ang pagkairita sa kanyang muka. Hindi ko makapaniwala na naririnig ko ito sa kanya. Hindi ako makapaniwala na maaaring mangyari ito. It feels surreal. Pakiramdam ko ay nananaginip lang ako. I'm sorry, Vienna, for making you cry. Napawi ang aking ngiti sa sinabi niya. Ano raw? Making me... He knows? Alam mo? Alam niya na umiyak ako? Gago, sinabi mo ng driver niya? Marahan siyang tumawa dahil sa gulat na reaksyon ko. Oh shit, nakakahiya naman. Alam niya nung umalangal ako sa kotse niya dahil sa mga sinabi niyang iyon? Hinalikan ni Briggs ang aking kamay bago tumango. I know everything. I know that I made you cry. Did I hurt you? Pakiramdam ko, ako rin ang may kasalanan bakit ka nagkamali sa trabaho mo. And I'm sorry for bringing you pain. Nang makita ko ang nasasaktan niya expression, ay marahan ko ring hinaplos ang kanyang muka. I smiled at him and lightly shake my head. No, alam ko na ako lang din naman ang iniisip mo. Naintindihan ko. Magsisinungaling naman ako kung sabihin ko na hindi. Talaga namang naintindihan ko sa sitwasyong meron siya.
ang meron kami. Yun pa nga lang bali-balita na may relasyon kami kung sino-sino na nagtatangka sa buhay ko. Ngayon pa kayang kapag nalaman nilang maaaring makaapekto nga kay Bricks ang kung ano mangyayari sa akin. Thank you, and I'm really sorry. You can punch me or slap me for the tears you'd shed. I don't mind. I will accept everything. Malungkot niyang sabi sa akin. Hinawakan niyang kamay ko at marahan niyang dinala sa kanyang labi. Hinalikan niyang muli ang aking palad habang nakatitig sa akin. Imbes na gawin ko ang sinabi niya, ipinisil ko na lamang ang kanyang pisngi. Hindi ko akalain na makikita ko siyang ganito at hindi ko akalain na aamin siya dahil lang nagsasalo siya kay Adam. Sana pala'y matagal nang dumating si Adam. Char, naiintindihan kita, okay? Magsisinungaling ako kung sasabihin ko na hindi ako nagalit sa biglang pag-iwas mo. Pero ngayong alam ko na ang rason, naiintindihan ko. Hindi na ako galit. Parang yung naramdaman ko nung sabihin mo sa akin na masasakit na salitang iyon, ay nawala na lang. Naglaho na. Just please, next time, don't choose to ignore me. Sabihin mo sa akin kung anong problema mo kasi iba ko mag-overthink. Sabi ko sa kanya. May luhang namumuo sa akin mga mata ngunit hindi naman yun tumulo. Alright, I'll do that. Ngumiti siya sa akin at ganoon din ako. Ipinatong ko ano ko sa noon niya at ipinikit ang aking mga mata. I can finally say it to him. I love you, Bricks. At marahan kong hinalikan ang tuktok ng kanyang ilong. Mahigpit akong niyakap ni Bricks. So sobrang higpit ay isipin mong ayaw niya na akong pakawalan. Masaya man akong maramdaman niyon ngunit nahihirapan na akong huminga kahit na ang bango-bango niya. Wait, may sakit ako, baka mapasa sa'yo ang sakit ko. Sabi ko sa kanya habang itinutulak siyang papalayo. Agad niya namang hinawakan ng kamay kong ipinantutulak sa kanya at muli akong hinigit sa isang yakap.